Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 2,936-43. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Vilma, hindi kita iiwan. Mariing sabi ni Irish habang umiiling. Paano niya haharapin si Alvin kung aalis siya at may mangyari kay Vilma? Bukod pa rito, dahil mahal niya si Alvin, natural lang na mahal din niya si Vilma. Gaya ng kasabihan, mahalin mo ang bahay, at mahalin mo ang mga uwak nito. Tita Irish. Tumulo ang luha sa mga mata ni Vilma, dahilan para magdilim ang kanyang paningin nang marinig niya ang mga sinabi ni Irish. Bukod kina Megan, Irish, at Vilma, ang iba ay ligtas ding nakarating sa kanilang destinasyon. Gayon din, natuklasan nila na ang kanilang mga cultivation base ay lubos na bumuti dahil sa Heaven and Earth Spirit Energy sa Divine Offering Land. Ang ilan sa kanila ay nakapasa pa sa Heavenly Tribulation at naghihintay na umakyat sa isang Devata realm. Samantala, natural lang na walang kaalam-alam si Alvin tungkol dito. Iniisip pa rin niya na ang kanyang pamilya at mga kaibigan ay bihag sa lupang handog ng banal na Diyos. Kaya naman, desperado siyang lumakas upang mailigtas sila pagkatapos ng 1,000 taon kapag nabuksan na ang daan patungo sa lupang handog ng banal na Diyos. Sa Southern Heaven Territory ng Spirit Overarching Heaven. Sa supporting Fall Nation na pinamumunuan ng Profound Nether Mansion. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakatayo sa pasukan ng isang silid sa isang bahay tuluyan ang nagsabi, "Guro, malapit na po ang oras." Ang kanyang boses na hinaluan ng kanyang celestial origin energy ay malinaw na umalangaw sa silid. Bumukas ng malakas ang pinto pagkasabi ng lalaking nasa katanghaliang gulang, at iniluwan nito ang isang gwapong binata na nakasuot ng lilang roba. Tila mapatla ang paligid kumpara sa kanyang pambihirang tindig. Ang binata na nakasuot ng lilang roba ay walang iba kundi si Alvin na nasa isang saradong cultivation nitong nakaraang 1 buwan. Terena, sabi ni Alvin pagkatapos niyang batiin ang lalaking nasa katanghaliang gulang. Hindi na nag-aksaya ng oras ang dalawa at lumabas na ng bahay tuluyan. Si Lambert, ang lalaking nasa katanghaliang gulang, ay sumunod ng malapit kay Alvin habang iginuguhit niya si Alvin papunta sa Imperial Palace ng Supporting Fall Nation. Hindi nagtagal ay nakarating na ang dalawa sa kanilang destinasyon. Ang Imperial Palace ng Supporting Fall Nation ay sumasakop sa isang malawak na lugar sa silangan ng lungsod. Sa sandaling ito, maraming tao ang nagtitipon sa pasukan ng Imperial Palace. Napakaraming tao. Oo. Gayunpaman, bukod sa mga rehistradong kalahok mismo ng Southern Heaven Battle, ang mga rehistradong kalahok ay pinapayagan lamang na magdala ng isang kasama sa palasyo, sabi ni Lambert. Bahagyang tumango si Alvin bilang tugon. Habang papalapit ang dalawa sa kahangahangang mga tarangkahan ng palasyo ng imperyo, nakita nila, sa kabila ng napakaraming tao, iilan lamang ang pinayagang makapasok sa palasyo ng imperyo. Guro, narito ang iyong token, sabi ni Lambert habang inaabot niya kay Alvin ang isang token para makapasok sa Imperial Palace. Maayos na pumasok ang dalawa sa Imperial Palace matapos ipakita ang token sa mga gwardya. Malawak ang palasyo ng imperyo kaya't inatasan sila ng isang gabay upang matiyak na hindi sila maliligaw. Dahil ang isang tao ay papayagang makapasok sa palasyo basta't magparehistro bilang isang kalahok. Ibig sabihin ba nito ay kahit sino ay maaaring magparehistro bilang isang kalahok? Tanong ni Alvin kay Lambert. Tanging ang mga overarching heavenly supreme celestials lamang ang pinapayagang magparehistro para sa Southern Heaven Combat. Bagamat ipinagbabawal ang pagpatay sa panahon ng Southern Heaven Combat, ang mga labanan ay hindi mahuhulaan. Maaaring mangyari ang mga aksidente. Posible na ang isang tao ay malubha ang pinsala sa panahon ng labanan, na negatibong nakakaapekto sa buhay ng isang tao. Bukod dito, maliban kung ang kalaban ng isang tao ay napakalakas, hindi ka basta-basta maaaring sumuko kapag nakapasok na sa battle ring, sabi ni Lambert. Tumango si Alvin. Sa ilalim ng gabay ng mga tao mula sa palasyo ng imperyo, ang dalawa ay agad na nakarating sa harapang patio ng palasyo. Ito rin ang lugar ng Southern Heaven Combat. Mayroong 9 na pabilog na larangan ng digmaan na itinayo sa gitna ng maluwang na patio. Hindi tulad ng maraming larangan ng digmaan na nakita ni Alvin noon, ang mga larangan ng digmaan na ito ay hinulma gamit ang mga spotlight formation.
Ang mga sinag ng liwanag mula sa kalangitan ay nag-iilaw sa kani-kanilang mga larangan ng digmaan. Ang mga larangan ng digmaan ay naiilawan ng iba't ibang kulay ng mga ilaw ayon sa pagkakabanggit. Ang mga kulay ay mga kulay ng bahaghari, pula, kahel, dilaw, berde, asol, indigo, at lila. Bukod pa rito, mayroon ding sinag ng puti at abuhing liwanag. Ang bawat larangan ng digmaan ay humigit kumulang 100 metro ang diametro. Ang 9 na larangan ng digmaan ay napapalibutan ng mga upuan ng mga manunood sa 4 na direksyon. Isang partikular na sulok ang puno ng palamuti. Maliwanag, ito ay espesyal na inihanda para sa mga miyembro ng pamilyang imperial ng supporting Fall Nation. Ang mga upuan sa kanan at kaliwa ay nakalaan para sa mga mahahalagang tao habang ang mga ordinaryong tao ay nakaupo sa likuran. Nang dumating sina Alvin at Lambert sa kanilang mga upuan, kalahati ng mga upuan ng mga manunood ay may nakaupo na. Pagkatapos umupo, narinig ni Alvin ang pag-uusap ng dalawang lalaking nasa katanghaliang gulang. Qingzi, may tiwala ka ba? Nakarating ka na at naging isang peak overarching heavenly supreme celestial kamakailan lang. Madali lang para sa iyo na makapasok sa top 9, di ba? Hindi ako sigurado. Tutal, ang mga celestial methods at divine abilities na naunawaan ko ay nasa antas langit lamang, buntong hininga ng isa pang nasa tanghaliang gulang na lalaki, si Qingzi. Bukod pa rito, kahit na na-master ko na ang karamihan sa aking mga celestial methods at divine abilities, mayroon pa ring isang heaven-grade celestial method na hindi ko pa na-master. Mukhang bumabagabag iyan sa iyo. Tumango ang isa pang lalaking nasa katanghaliang gulang. Sa anumang kaso, gawin mo lang ang iyong makakaya. Kung mabaygo ka sa pagkakataong ito, may susunod pa. Tumango si Qingzi. Sa susunod. Isa pa, mukhang sumasang-ayon itong si Qingzi sa mga kaibigan niya. Hindi napigilan ni Alvin ang mapapangiwi. Ang Southern Heaven Combat ay ginaganap kada 100 taon. Isinusumpa ba ng lalaking nasa katanghaliang gulang na ito ang kanyang kaibigang si Qingzi, na manatili bilang isang peak overarching heavenly sa susunod na 100 taon? Guro, anong problema? Nihalata ni Lambert na nagambala si Alvin. Matapos sabihin sa kanya ni Alvin ang kanyang narinig, umiling siya at sinabing may ngiting nakangisi, Guro, parang hindi mo alam kung gaano ka kaswert. Ang isang taong tulad mo ay itinuturing na henyo ng profound nether mansion. Kung hindi dahil sa iyo, aabutin pa ako ng 100 taon para makatakas at maging isang celestial duke. Isa sa mga kaibigan ko ay inabot ng 1,000 taon bago siya naging isang one basic celestial duke. Nang marinig ang mga salita ni Lambert, umiling si Alvin. Tila hindi niya namamalayang ikinumpara niya ang kanyang sarili sa iba. Maya-maya, nagsimulang mapuno ang mga bakanteng upuan sa paligid nila. Maging ang karamihan sa mga mahahalagang tao ay nakaupo na sa itinalagang lugar. Nang umupo ang isang grupo ng 5 tao sa kaliwang harapan, maraming manunood ang napanganga sa gulat. Iyan ang gobernador ng lungsod ng Passage. Nang marinig ito, agad na tumingin si Alvin sa pinuno ng grupo. Isa siyang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng maitim na gininto ang mahabang damit. Matangkad at maskulado siya na may malajade na kutis. Ang kanyang tindig ay pambihira at marangal. Kaya siya ang gobernador ng lungsod ng Passage, si Philemon Hamilton. Oo, siya nga. Nagkaroon ako ng karangalan na makilala siya minsan. Ang gobernador ng lungsod ng Passage City, si Philemon Hamilton. Mas mababa lang ang ranggo niya sa emperador ng supporting Fall Nation, tama ba? Siya ang itinuturing na pinakamalakas na powerhouse na mas mababa sa Celestial King sa supporting Fall Nation. Batay sa mga usapan sa paligid, naunawaan na ngayon ni Alvin kung bakit si Philemon, ang gobernador ng lungsod ng Passage City, ay nakakuha ng atensyon ng lahat pagdating niya. Hindi lamang isang 10 Direction Celestial Duke si Philemon, kundi siya rin ang pinakamalakas na powerhouse sa ilalim ng Celestial King sa supporting Fall Nation. Sandaling sumulyap si Alvin sa mga taong kasama ni Philemon. May 2 matandang lalaki at 2 binata na kamukha ni Philemon. Ang 2 binata sa tabi ni Gobernador Hamilton ng lungsod ay tiyak na 2 sa kanyang pinakamamahal na anak na lalaki, tama ba? Si Gobernador Hamilton ng lungsod ay may 5 anak na lalaki. Sa 5, ang 2 bunsong anak ang pinakamatalino. Sila ay bahagyang mahigit 100 taong gulang pa lamang, ngunit sila ay nasa tugatog na ng overarching heavenly supreme celestials.
Ang panganay sa dalawang ito ay si Jovan. Siya ang pang-apat na anak ng gobernador ng lungsod. Lubos niyang napagtagumpayan ang dalawang Duke Grade Celestial Methods at Divine Abilities. 2,937. Guru, nakalap ko ang impormasyon tungkol sa supporting Fall Nation habang ikaw ay nasa closed-door cultivation. Ang pang-apat na anak ng gobernador ng lungsod ay si Jovan. Wala pa siyang 200 taong gulang, ngunit isa na siyang peak overarching Heavenly Supreme Celestial. Na-master na niya ang isang triplet trait Duke Grade Celestial Method at Divine Ability, sabi ni Lambert habang nakatingin sa isang matangkad, maskulado, at gwapong binata na mukhang ilang taon lamang ang tanda kay Alvin. Ang kanyang likas na talento ay walang kapantay sa mga hangganan ng gitnang lugar. Natural lang, hindi kasama rito kayo ni Miss Tanya. Bagamat binigyan ni Joseph si Tanya ng isang celestial na armas na maaaring magtago ng kanyang tunay na edad, alam ni Lambert ang tungkol sa tunay na edad ni Tanya mula kay Alvin. Patuloy na sinabi ni Lambert, ang ikalimang anak ni City Governor Hamilton ay si Henry. Mas bata siya ng 10 taon kay Jovan, ngunit isa rin siyang peak overarching Heavenly Supreme Celestial. Na-master na niya ang isang triplet trait Duke Grade Celestial Method at malapit nang ma-master ang isang triplet trait Duke Grade Divine Ability. Ang magkapatid ay 2 sa 5 pinakasikat na overarching Heavenly Supreme Celestial sa supporting Fall Nation. Maraming tao ang umaasa na mapabilang sila sa top 9 nanogram Southern Heaven Combat. Magaganda ang kanilang likas na talento. Instinctive na lumingon si Alvin kina Jovan at Henry. Noong panahon niya sa mga hangganan, hindi pa siya nakakilala ng sino mang may ganitong kataas na likas na talento tulad ng magkapatid. Ang Southern Heaven Combat ay walang mga limitasyon sa edad. Tiyak na maraming tao ang matagal nang nasa peak overarching Heavenly Supreme Celestials at maraming beses nang nakilahok sa Southern Heaven Combat. Ang mga taong ito ay tiyak na nakapag-master ng lahat ng uri ng Duke Grade Celestial Methods at Divine Abilities. Alam ni Alvin na walang hanggan ang mga posibilidad para sa isang celestial hanggat hindi namamatay ang nasabing celestial. Kahit ang isang peak overarching Heavenly Supreme Celestial na may ordinaryong talento ay makakamit ng maraming bagay pagkatapos ng mahabang panahon. Sa sandaling ito, isa na namang kaguluhan ang sumiklab sa mga manunood habang ang isa pang grupo ng mga tao ay umupo sa kanilang mga upuan sa VIP area na matatagpuan sa kaliwa at kanan ng mga upuan ng Imperial Family ng supporting Fall Nation. Ang mga mahahalagang tauhan ay karamihan ay mga gobernador ng lungsod at ang kanilang mga kasama. Ang mga angkan at sekta sa supporting Fall Nation ay halos pangkaraniwan, kaya naman, hindi sila nakaupo sa VIP area. Pumikit si Alvin para magpahinga habang bumaantong hininga. Malapit na akong makalusot at maging isang Heaven Stage overarching Heavenly Supreme Celestial. Mukhang wala na akong ibang magagawa kundi umasa sa kapangyarihang ibinibigay ng consumable Royal Grade Celestial Weapon sa Southern Heaven Combat. Pagkatapos ng ilang sandali, nandito na ang pamilyang imperial. Iminulat ni Alvin ang kanyang mga mata nang may umalangaw-ngaw na isang hindi kilalang boses sa hangin. Isang marangal at matangkad na lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng ginintoang damit na may birdadong dragon ang sinamahan ng isang grupo ng mga tao habang lumilipad siya patungo sa kanyang upuan. Ang mga upuang nakalaan para sa pamilyang imperial ay wala pang 10% ng mga ordinaryong upuan. Pagbati, kamahalan. Sabay-sabay na tumayo at yumuko ang mga nasa VIP seats. Sa kabaligtaran, kung saan nakaupo si Alvin, ang mga tao ay hindi man lang tumayo upang batiin ang emperador. Karamihan sa kanila ay mga cultivator na walang sekta, kung tutuusin. Iyan si Clarence, ang emperador ng supporting Fall Nation. Isa siyang Celestial King. Ang binatang nakaberde na nakaupo sa tabi ng emperador ay tiyak na ang pang-apat na prinsipe. Siya ang pinakamatalino sa lahat ng mga prinsipe, tama ba? Tama iyan. Si Jinyong Lawson, ang pang-apat na prinsipe ng supporting Fall Nation, ang pinakamatalino sa mga prinsipe. Si Jinyong ay isang tunay na natatanging talento. Isa rin siyang tugatog ng overarching Heavenly Supreme Celestial kahit na siya ay bahagyang mahigit 200 taong gulang lamang. Hindi lamang niya napagtagumpayan ang isang triplet trait Duke Grade Celestial Method at Divine Ability, kundi napagtagumpayan din niya ang isang assistive Duke Grade Celestial Method at Divine Ability.
Bagamat ang likas na talento ng ikaapat na prinsipe ay hindi kasing taas ng dalawang batang Panginoon mula sa Passage City, siya ay bahagyang mas malakas kaysa sa dalawang batang Panginoon. Walang duda na ang ikaapat na prinsipe at ang dalawang batang Panginoon mula sa Passage City ay mapabilang sa top 9 nanogram Southern Heaven Combat. Habang nag-uusap ang mga manunood, lumingon si Alvin kay Jinyong, ang ikaapat na prinsipe ng supporting Fall Nation. Tila malaya at walang pakialam si Jinyong sa kanyang paligid habang nakapikit siya habang nakaupo sa tabi ni Clarence, ang emperador ng supporting Fall Nation. Sa sandaling ito, biglang nawala si Clarence sa paningin ng lahat. Isang banayad na simoy ng hangin ang umihip sa hangin nang muling lumitaw siya sa kalangitan sa itaas ng mga upuang nakalaan para sa pamilyang imperial. Tumingin siya sa ibaba at sandaling inilibot ang kanyang mga mata sa paligid bago nagsimulang magsalita. Naniniwala akong alam ng lahat ang tungkol sa Southern Heaven Combat kaya hindi ko na ito tatalakayin pa. Maikli kong pag-uusapan ang mga patakaran at regulasyon ng Southern Heaven Combat ngayon. Ang Southern Heaven Combat ay may 9 na larangan ng digmaan. Ang mga kalahok ay pinapayagang pumili mula sa 9 na larangan ng digmaan. Kung sino ang manalo ay magiging ringmaster. Ang bawat kalahok ay binibigyan ng 9 na pagkakataon upang hamanin ang mga ringmaster. Gayunpaman, kapag natalo ka, hindi ka na maaaring hamanin muli ang parehong larangan ng digmaan. Ang mga kalahok na nananatili pa rin sa 9 na larangan ng digmaan sa pagtatapos ng Southern Heaven Combat ay bibigyan ng akses sa mas mababang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Panghuli ngunit hindi bababa sa lahat, ang paggamit ng Celestial Talismans, pagpatay, sinasadyang pananakit, at patuloy na pag-atake pagkatapos sumuko ang kalaban ay ipinagbabawal sa panahon ng Southern Heaven Combat. Parang ang mga sinag ng ilaw ay nagmamarka sa saklaw ng bawat larangan ng digmaan. Ibig sabihin ba nito ay maituturing na isang pagkatalo kung ang kalahok ay mapalayas o kusang lalayo mula sa saklaw ng liwanag? Tumingin si Alvin sa mga larangan ng digmaan nang marinig ang mga salita ni Clarence. Ang 9 na sinag ng liwanag ay naliwanag sa 9 na larangan ng digmaan. Ang bawat sinag ng liwanag ay may diametro na humigit kumulang 100 metro. Hindi naman ito ganoon kasama. Aatake ako kapag tumigil na ang lahat sa pag-atake. Kakailanganin ko lang lumaban ng isang beses para makakuha ng lugar para makapasok sa Southern Heaven Ancient Realm. Nagliwanag ang mga mata ni Alvin. Nag-aalala siya tungkol sa mga one-on-one na laban. Gayunpaman, tila walang batayan ang kanyang mga alalahanin. Nakasimangot na sabi ni Lambert, mukhang magiging disbentaha ito para sa mga magsisimula sa kompetisyon bilang mga ringmaster. Nanganganib silang maubos ng sobra ang kanilang celestial origin energies at makipaglaban dahil sa mga pinsalang natamo mula sa mga nakaraang laban. Pakiramdam niya ay medyo hindi patas ang mga patakaran. Pagkatapos magsalita ni Lambert, isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakaupo sa likuran niya ang nagtanong ng may ngiti sa kanyang mukha, "Kaibigan ko, ito siguro ang unang beses mong dadalo sa Southern Heaven Combat, di ba?" Lumingon si Lambert at tumango. Oo. Sa pagtatapos ng bawat hamon, ang mga ringmaster ay binibigyan ng sapat na oras upang gumaling, at ang mga Duke-grade medicinal pills ng Imperial Family ng supporting Fall Nation ay ibinibigay upang maibalik ang kanilang celestial origin energies. Kung ang ringmaster ay nasaktan, ang Imperial Family ay magbibigay sa kanya ng mga medicinal pills ayon sa tindi ng kanyang mga pinsala. Isang Duke-grade medicinal pills para sa mga katamtamang pinsala at King-grade medicinal pills para sa mga malubhang pinsala. Ang mga overarching heavenly supreme celestials ay aabutin lamang ng maikling panahon upang gumaling mula sa kanilang mga pinsala pagkatapos uminom ng king-grade medicinal pills ng matagal na hindi sila napilayan. Kahit na ang mga ringmaster ay malubhang nasugatan, bibigyan sila ng sapat na oras upang gumaling sa kanilang tugatog na kondisyon. Sa makatuwid, hindi na kailangang mag-alala tungkol sa kawalan ng katarungan sa Southern Heaven Combat. Sa katunayan, maraming mga nauna kung saan ang mga cultivation base ng mga ringmaster ay bumuti sa larangan ng digmaan, paliwanag ng nasa katanghaliang gulang na lalaki sa isang hininga. Pagkatapos magsalita ng lalaking nasa katanghaliang gulang, 7 figure ang lumipad palabas at sinakop ang mga larangan ng digmaan. 2,938. Handa na ang 7 ringmasters at naghihintay na sa kanilang mga kalaban.
Kung ganoon nga ang sinabi ng lalaking iyon, hindi na kailangang mag-alala pa ang mga ringmaster tungkol sa pag-ubos ng kanilang celestial origin energies, naisip ni Alvin sa sarili nang marinig ang mga salita ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakaupo sa likuran ni Lambert. Bukod dito, may mga pagkakataon pa nga kung saan nagkaroon ng tagumpay ang mga ringmaster sa labanan. Tila walang masama sa pag-una at pagiging ringmaster. Gayunpaman, nagpasya siyang maging maingat at manatili sa kanyang plano. Siya ang huling pupunta ayon sa plano. Swoosh! Lumipad ang dalawa pang kalahok at sinakop ang natitirang dalawang larangan ng digmaan. Sa kasalukuyan, lahat ng 9 na larangan ng digmaan ay may kani-kanilang mga ringmaster. Pagkatapos, muling nagsalita ang emperador ng supporting Fall Nation. Nakaupo na sa kani-kanilang mga pwesto ang 9 na ringmaster. Malaya na ngayong hamanin sila ng mga kalahok sa Southern Heaven Combat. Kung matatalo ng isang kalahok ang isang ringmaster, ang kalahok ang magiging bagong ringmaster. Tandaan lamang na ang mga natalo ng mga ringmaster ay hindi na maaaring hamanin muli ang parehong ringmaster. Kailangan nilang lumipat sa ibang larangan ng digmaan at hamanin ang isa pang ringmaster. Ngayon, nang walang anumang aberya, simulan na ang Southern Heaven Combat. Pagkatapos magsalita ng emperador, 9 na tagahamon ang lumipad papunta sa mga larangan ng digmaan upang hamanin ang kani-kanilang mga ringmaster. Mabilis na natukoy ng mga manunood kung sino ang mga ringmaster at ang mga humamon dahil karamihan sa kanila ay mga direktang inapo o disipulo ng mga kilalang angkan at sekta. Si Liam Hong iyan, ang anak ng gobernador ng Southern City. Bagamat isa lamang siyang Heaven Stage overarching Heavenly Supreme Celestial, pinagkadalubhasaan niya ang ilang kahangahangang celestial methods at divine abilities. At iyan si Beverly Gibson, ang anak na babae ng pinuno ng angkan ng Gibson clan sa Northern City. Siya ay mahigit 300 taong gulang na, at isa na siyang tugatog ng overarching Heavenly Supreme Celestial. Ang mga celestial methods at divine abilities na kanyang natutunan ay pambihira rin. Siya ang itinuturing na pinakamatalentadong taong lumitaw sa angkan sa loob ng 1,000 taon. Iyon ay, sa sandaling ito, nagsimula na ang mga labanan sa larangan ng digmaan. Boom! 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 Karamihan sa mga labanan ay isinagawa sa himpapawid. Pumuno sa hangin ang mga bulk zone ng makukulay na celestial origin energies habang nagpapalitan ng suntok ang mga kalahok. Wala pang 100 paghinga ang lumipas, ngunit si Beverly, ang tanging babaeng kalahok sa ngayon, ay nakuha na ang atensyon ni Alvin. Si Beverly mula sa Gibson clan sa Northern City ang tila pinakamalakas sa 18 kalahok. Maraming manunood din ang sumang-ayon sa opinyon ni Alvin. Napakahusay talaga ni Beverly. Tama. Nakakamangha kung gaano karami ang kanyang nakamit sa loob lamang ng 300 taon. Si Miss siya talaga ang pinakamalakas sa 18 kalahok na ito. Si Beverly ay isang kaaya-aya at balingkinita na babae na nakasuot ng berdeng damit. Sa paningin ng mga manunood, siya ay isang pambihirang kagandahan. Sa kabaligtaran, si Alvin na nakakita ng napakaraming magagandang babae ay natagpuan lamang ang kanyang panlabas na anyo. Swoosh! Swoosh! Ipinadala ni Beverly ang kanyang celestial origin energy sa mahabang letigo na hawak niya. Gamit iyon, kaya niyang manipulahin ang letigo ayon sa gusto niya. Kaya niya itong gawing kasing tigas ng pamalo o kasing lambot ng ahas. Sa loob ng wala pang 200 paghinga, napalabas niya ang kanyang kalaban, isang Heaven Stage overarching Heaven Supreme Celestial, mula sa larangan ng digmaan. Nanalo si Beverly. Sinabi ni Lambert, madali lang nanalo si Beverly. Magagawa sana niyang talunin ang kanyang kalaban sa loob ng wala pang 5 hininga kung ginawa niya ang lahat para makabawi. Ang mga manunood sa paligid ay nagbahagi rin ng parehong opinyon gaya ni Lambert. Binibining hindi man lang niya ginamit ang lahat ng kanyang lakas sa labanang ito. Oo nga. Gayunpaman, madali pa rin itong panalo para sa kanya. Mukhang hindi niya kakailanganin ng medicinal pill para maibalik ang kanyang celestial origin energy. Sa sandaling ito, napansin ni Lambert na nalilito si Alvin. Hindi nakapokus ang mga mata ni Alvin habang nakatitig kay Beverly na parang naligaw ang kaluluwa niya. Guro, anong problema? Nang marinig ang boses ni Lambert, bumalik sa dati ang katinoan ni Alvin. Pagkatapos, sinabi niya ng may ngiti na parang pilyo, ang celestial weapon ni Tanya ay isa ring mahabang letigo.
Ang mahabang letigo ni Beverly ay isa lamang Duke-grade celestial weapon samantalang ang mahabang letigo ni Tanya ay isang King-grade celestial weapon. Ang letigo ay nagpaalala kay Alvin kay Tanya na naging dahilan upang siya ay mawala ng malay. Muling nag-alala ang kanyang puso nang maisip niya si Tanya. Guro, magiging maayos din si binibining Tanya, sabi ni Lambert sa pagtatangkang panatagin si Alvin. Bahagyang tumango si Alvin at sinubukang itoon ang kanyang atensyon sa mga larangan ng digmaan. Sa paglipas ng panahon, ang ilang ringmaster ay natalo at napalitan ng kanilang mga kalaban at ang ilan ay nagawang mapanatili ang kanilang mga posisyon. Di nagtagal, isang bagong grupo ng mga kalahok ang lumipad patungo sa mga larangan ng digmaan. Nakatuon pa rin ang atensyon ng karamihan kay Beverly habang nakaupo itong nakakross ang mga paa sa larangan ng digmaan at nakapikit. Mukhang walang gustong humamon kay Miss Gibson. Natural lang yan. Dahil sa lakas niya, siguradong mapabilang siya sa top 9 nanogram Southern Heaven Combat. Sa sandaling ito, isang matandang lalaking nakaputi na nakaupo sa isa sa mga VIP seat ang nagsabi sa isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng magandang roba. Pinuno ng Angkan Gibson, ang inyong anak na babae ay napakahusay kaya walang nang-ahas na hamanin siya. Bahagyang inggit ang makikita sa kanyang mga mata nang magsalita siya. Ang matandang lalaki ay may apo na may talento, ngunit ang kanyang apo ay kulang pa rin kumpara kay Beverly. Ngumisi ang lalaking nasa katanghaliang gulang bago sinabi, leader ng Angkan Chen, maayos din ang kalagayan ng apo mo dyan. Matagumpay niyang natalo ang pangalawang kalaban niya ngayon. Bukod pa rito, ang apo mo ay, kahit papaano, 10 taon na mas bata kaysa sa anak ko. Tiyak na malalampasan niya ang anak ko sa hinaharap. Pinuno ng Angkan Gibson, masyado kang mapagpakumbaba. Paano nalalagpasan ng walang kakayahan ng apo ang anak mo? Katulad ng mga salitang pambabola ang maririnig mula sa mga taong nakaupo sa mga upuang VIP. Tutal, marami sa mga kalahok ay mula sa mga sikat na angkan at sekta. Nagsimulang lumubog ang araw habang papalapit ang gabi. Hindi pa rin sapat ang lakas ko. Maglilinang ako ng ilang araw bago ako magpatuloy sa pakikipaglaban. Ako rin. Itutuloy ko munang intindihin ang isa sa aking mga celestial method bago ko ipagpatuloy ang paghamon sa mga ringmaster. Ang ilan sa mga mahihinang kalahok na ilang beses nang natalo ay nagpas siyang magpahinga sandali bago ipagpatuloy ang paghamon sa mga ringmaster. Samantala, simula nang talunin ni Beverly ang unang humamon, nanatiling walang laman ang kanyang larangan ng digmaan, walang kalaban-laban. Ito ang unang pagkakataon na nangyari ang ganitong bagay sa Southern Heaven Battle. Nang makita ito, hindi napigilan ng Emperor ng supporting Fall Nation ang pagkunot ng noo. Noon, ang mga makapangyarihang kalahok tulad ni Beverly ay lilito lamang malapit sa pagtatapos ng Southern Heaven Battle. Dahil maaga siyang lumitaw, walang sino man ang nang-ahas na hamanin siya. Kung may isa pang malakas na kalahok na lilito bukas at walang maglalakas loob na hamanin siya, tiyak na maaantala ang pag-usad ng Southern Heaven Combat. Marahil, panahon na para baguhin ang mga patakaran ng Southern Heaven Combat. Tila may ilan sa mga manunood na may talento sa pagpropesya. Nang sumapit ang gabi at natapos ang unang araw ng Southern Heaven Combat, nag-anunsyo ang emperador ng supporting Fall Nation. Mula bukas, isang karagdagang tuntunin ang idadagdag sa Southern Heaven Battle. Kung walang maglalakas loob na hamanin ang mga ringmaster, pagkatapos ng isang oras, ang mga ringmaster ay bibigyan ng lugar upang makapasok sa Southern Heaven Ancient Realm. Kinabukasan. Dahil sa bagong patakaran na inanunsyo noong isang araw, maraming kalahok ang humamon kay Beverly. Sayang, wala silang kalaban-laban para sa kanya. Sa sandaling ito, kalahating oras na ang lumipas mula nang talunin ni Beverly ang huling kalaban. Hindi nagtagal at halos lumipas na ang isang oras. Aabutin ng isang oras pagkatapos ng 12 paghinga. Kung walang hamon sa kanya, direkta siyang mabibigyan ng pagkakataong makapasok sa Southern Heaven Ancient Realm. Kahit wala ang patakaran, walang duda na mapapasailalim pa rin siya sa top 9 at mabibigyan ng pagkakataong makapasok sa Southern Heaven Ancient Realm. Dahil sa patakarang ito, mas mapapabilis lang nito ang proseso.
Pagkatapos ng isang oras, tumayo ang emperador ng supporting Fall Nation mula sa kanyang upuan at nag-anunsyo, matagumpay na naipagtanggol ni Beverly ang posisyon ng Ringmaster sa loob ng isang oras. Beverly, maaari ka nang umalis sa larangan ng digmaan. Sino man ang gustong pumalit sa kanyang pwesto bilang Ringmaster ay humakbang pasulong. Dahil dito, 8 pwesto na lang ang natitira sa Southern Heaven Combat. 2,939. Binabati kita, pinuno ng Angkan Gibson. Binabati kita, leader ng Angkan Gibson. Nakakuha na ng lugar ang iyong anak na babae para makapasok sa Southern Heaven Ancient Realm. Kung makakalabas siyang buhay, makakasali siya sa isa sa 3 sekta o 2 angkan. Sa katunayan, maaari pa siyang magkaroon ng pagkakataong mag-cultivate sa Profound Nether Mansion. Tama iyan. Ang 3 sekta at 2 angkan ay mga sekta at angkan sa ika-7 baitang, ngunit ang Profound Nether Mansion ay isa sa ilang kilalang Celestial Mansion sa ika-6 na baitang sa Southern Heaven Territory. Hindi maisip ang kanilang mga mapagkukunan ng cultivation. Kung makakasali siya sa Profound Nether Mansion, tiyak na magiging maliwanag ang kanyang kinabukasan. Nang masiguro ni Beverly ang isang lugar para makapasok sa Southern Heaven Ancient Realm, maraming taong nakaupo sa paligid ng clan leader ng Gibson clan ang nagsimulang bumati sa kanya ng paisa-isa. Tila permanenteng nakaukit ang isang ngiti sa mukha ng pinuno ng angkan na si Gibson matapos ay anunsyo na papayagan si Beverly na makapasok sa Southern Heaven Ancient Realm. Bagamat puno ng panganib ang kaharian at kakaunti ang makakalabas ng buhay, tiwala siya sa kakayahan ng kanyang anak na babae. Sigurado siyang magkakaroon ng hindi inaasahang engkwentro ang kanyang anak na babae sa kaharian at ligtas na makakalabas ng kaharian. Dahil isa sa 9 na lugar para makapasok sa Southern Heaven Ancient Realm ay nakuha na ni Beverly, marami sa mas malalakas na kalahok na nagplano lamang na magpakita kalaunan ay nagsimulang makaramdam ng pagkabalisa. Di nagtagal, ilang tao na ang lakas ay hindi mas mababa kay Beverly ang pumasok sa larangan ng digmaan at naging mga bagong ringmaster. Kasabay nito, lalong tumindi ang kompetisyon. Whoosh! Nang tanghali, may isang taong nakaupo malapit sa mga upuan ng hari na lumipad papunta sa larangan ng digmaan, na nakaakit ng atensyon ng lahat. Si Giovanni yan, ang pang-4 na anak ng gobernador ng lungsod ng Passage. Si Giovanni ay isa sa mga pinakamahuhusay na anak ng gobernador ng lungsod. Hindi ko inaasahan na ganito siya kaga. Marahil, nakita niya ang bentahan ng pag-uuna matapos ang nangyari kay Beverly. Dahil sa lakas niya, madali para sa kanya na mapasama sa top 9. Siyempre naman. Walang dod ang mas malakas siya kaysa kay Beverly. Bukod pa rito, mayroon din siyang Royal Grade Celestial Weapon. Royal Grade Celestial Weapon. Talaga. Tama iyan. May bali-balita na ang gobernador ng lungsod ng Passage City ay mayroong 5 o 6 na Royal Grade Celestial Weapons. Sa tingin mo ba ay hindi niya bibigyan si Giovanni ng Royal Grade Celestial Weapon para makipaglaban para sa isang lugar upang makapasok sa Southern Heaven Ancient Realm? Totoo iyan. Si Giovanni ay ang pang-4 na anak ni Philemon, ang gobernador ng lungsod ng Passage at ang pinakamalakas na tao sa ilalim ng mga Celestial Kings sa supporting Fall Nation. Dahil sa katayuan at lakas ni Giovanni, nakuha niya ang atensyon ng lahat sa sandaling lumitaw siya. Ang kalaban ni Giovanni, isang payat na lalaking nasa katanghaliang gulang na isang peak overarching heavenly supreme celestial, ay mapait na napangiti nang makita niya si Giovanni. Bagamat ganap na niyang namask ang kanyang celestial methods at divine abilities, ang mga ito ay nasa heaven grade lamang. Bukod pa rito, mayroon lamang siyang Duke Grade Celestial Weapon habang si Giovanni ay malamang na mayroong Royal Grade Celestial Weapon. Dahil dito, pakiramdam niya ay mas mahina siya kaysa kay Giovanni kahit na pareho ang kanilang mga cultivation base. Habang nasa isip ang lahat ng mga kaisipang ito, determinadong sinabi ng lalaking nasa katanghaliang gulang nang makita niya si Giovanni, susuko na ako. Pagkalabas niya sa larangan ng digmaan, sinimulan niyang pag-aralan ang natitirang 8 larangan ng digmaan. Tutal, kaya pa rin niyang hamanin ang iba pang mga larangan ng digmaan. Sumuko na ang lalaking nasa katanghaliang gulang dahil alam niyang imposibleng talunin nito si Giovanni. Mas praktikal para sa kanya na sumuko at mapanatili ang kanyang lakas bago siya tumuloy sa susunod na labanan.
Nanatiling kalmado ang ekspresyon ni Jovan habang nakatayo siya habang nakapatong ang mga kamay sa kanyang likod. Malinaw na hindi siya nagulat sa pangyayaring ito. Sandali niyang tiningnan ang kanyang paligid bago niya ipinikit ang kanyang mga mata upang hintayin ang susunod na kalaban. Hindi nagtagal at halos lumipas na ang 1 oras. Tulad ng inaasahan sa anak ni Gobernador Hamilton ng lungsod. Hindi na niya kinailangang lumaban at ang kanyang kalaban ay sumuko na. Walang sino man ang maglalakas loob na hamanin siya. Sa mga overarching heavenly supreme celestials ng supporting Fall Nation, ang tanging makakatapat niya ay ang ika-4 na prinsipe. Tama iyan. Kung ang ika-4 na prinsipe ay kumikilos, may saysay pa ba na kumilos ang iba? Kasabay nito, maraming tao sa paligid ni Filemon, ang gobernador ng lungsod ng Passage, ang nagsimulang pumuri kay Jovan sa pagtatangkaang purihin si Filemon. Tumango lang si Filemon bilang tugon ng walang pakialam. Hindi siya masyadong masigasig, hindi tulad ng pinuno ng angkan ng Gibson clan. Sa palagay ko ay walang haamon kay Young Master Hamilton. Dahil dito, isang lugar na lang ang kulang para makapasok sa Southern Heaven Ancient Realm. Dahil halos matapos na ang 1 oras, karamihan sa mga tao ay hindi nagduda na ang pangalawang taong mabibigyan ng pagkakataong makapasok sa Southern Heaven Ancient Realm ay si Jovan. Sa sandaling ito, swoosh! Sa isang iglap, lumipad si Alvin papunta sa larangan ng digmaan ni Jovan at tumayo sa tapat ni Jovan na nakapikit. Pagpasok pa lang ni Alvin sa larangan ng digmaan, iminulat ni Jovan ang kanyang mga mata. May bahid ng pagkagulat ang makikita sa kanyang mga mata nang tumingin siya kay Alvin. Hindi siya magugulat kung ang ika-4 na prinsipe ng supporting Fall Nation ang humarap upang hamanin siya, ngunit paano siya hindi magugulat na makitang may isang estranghero na dumating upang hamanin siya. Bukod dito, matapos siyang imbestigahan ang kanyang kalaban, natuklasan niyang ang kanyang kalaban ay wala pa sa 100 taong gulang. Tinanong niya, ikaw? Hinahamon mo ako? Sa tingin mo ba talaga ay matatalo ako ng 1 taong wala pa sa 100 taong gulang? Natural lang na napukaw ni Alvin ang atensyon ng lahat sa pamamagitan ng paghamon kay Jovan. Nang marinig ng mga manunood ang mga salita ni Jovan, nanlaki ang kanilang mga mata sa gulat habang likas nilang sinusuri si Alvin gamit ang kanilang banal na kamalayan. Totoo. Wala pa nga siyang 100 taong gulang. Ano ba ang tumatakbo sa isip ng binata na ito? Naglakas loob siyang hamanin si Young Master Hamilton kahit wala pa siya sa 100 taong gulang. Naghahanap ba siya ng gulo? Teka. Kahit wala pa siya sa 100 taong gulang, dapat isa na rin siyang overarching heaven supreme celestial, tama ba? Bagamat hindi susuriin ang cultivation base ng isang tao kapag nagpaparehistro para sa kompetisyon, kilalang tuntunin na tanging ang mga overarching heaven supreme celestial lamang ang pinapayagang lumahok. Paglabag sa tuntunin ng lumahok kung hindi siya isang overarching heaven supreme celestial. Tama iyan. Ang parusa sa paglabag sa tuntuning ito ay kamatayan. Nang matuklasan ng mga manunood ang edad ni Alvin, marami sa kanila ang nagduda sa cultivation base ni Alvin. Dahil sa deep divine metal sa kanyang katawan, walang makakakilala sa kanyang cultivation base. Dahil maraming sikretong pamamaraan para maitago ang cultivation base ng isang tao sa Devata Realms, hindi masyadong inisip ng mga manunood na hindi nila maramdaman ang kanyang cultivation base. Tumingin si Alvin kay Jovan at mahinahong sinabi, kung mayroon kang anumang royal grade celestial weapon, gamitin mo ang mga ito. Dapat mong gamitin ang lahat ng iyong pinakamahusay na galaw laban sa akin. Hahayaan kitang atakehin ako ng 2 beses bago ako magsimulang umatake. Kung hindi, natatakot ako na wala kang pagkakataong umatake. Bukod kay Lambert, lahat ay nagulat sa mga sinabi ni Alvin. Hindi lang hinamon ng binata na ito si Jovan, kundi hiniling pa niya kay Jovan na gamitin ang kanyang royal grade celestial weapon at ang pinakamalakas niyang mga galaw. Bukod pa rito, sinabi pa niya na hahayaan niyang umatake si Jovan ng 2 beses bago siya magsimulang umatake. Pagkatapos ng isang putukan, umalangaw-ngaw ang mga tawanan sa hangin. Ang mga salita ni Alvin ay pumukaw ng tawanan at paghamak mula sa mga tao. Marami sa kanila ang tumingin kay Alvin ng may paghamak, na parang isa itong hanggal, habang nagsisimula silang mag-usap. Bro, mayabang ka ba o tanga? Hinahanap niya ang kamatayan.
Saan nakakuha ng lakas ng loob ang isang batang hindi pa umaabot ng 100 taong gulang na magsabi ng ganito? Anong biro? Sa kabaligtaran, seryoso ang ekspresyon ni Jovan. Napansin niya ang mapang-uyam na tingin sa kanya ni Alvin na para bang hindi siya karapat-dapat sa atensyon ni Alvin. Sa kanyang palagay, si Alvin ay isang taong mayabang at arrogant o isang taong tunay na malakas. Sinasabi sa kanya ng kanyang likas na ugali na hindi pala mayabang at tanga si Alvin. Whoosh! Nagtatawanan pa rin ang mga manunood nang biglang itinaas ni Alvin ang kanyang kamay. Agad na lumitaw ang isang payong sa kanyang kamay. Ang payong na ito ay isang Royal Grade Celestial Weapons na nakuha niya sa Little World na naiwan ng lola ni Tanya. Bago pa man niya maipadala ang kanyang Celestial Origin Energy sa payong, ito ay nagniningning na may mahiwagang liwanag at naglalabas ng isang nakakakilabot na aura. Agad na tumigil ang mga pagsabog ng tawanan sa paligid. Isang Royal Grade Celestial na armas. Ito ay isa itong Royal Grade Celestial Weapon. Karamihan sa mga tao ay masasabi sa isang sulyap pa lamang na ang payong sa kamay ni Alvin ay isang Royal Grade Celestial Weapon. Tutal, marami sa kanila ang may partikular na katayuan sa lipunan. Ang mga hindi nakakaalam ay natural na nalaman pagkatapos makinig sa mga salita ng mga nakakaalam. Ang mga tumatawa kay Alvin kanina ay nakatingin na ngayon kay Alvin ng may gulat at hindi makapaniwala. Ang arrogant at hanggal na binata na ito ay nagtataglay ng isang Royal Grade Celestial Weapon. Nakikita ko. Pagkalabas ni Alvin ng kanyang Royal Grade Celestial Weapon, kinumpirma ni Jovan ang kanyang hinala na si Alvin ay hindi arrogant at hindi rin naman siya isang hanggal. Gayunpaman, hindi niya inisip na seryoso si Alvin na hayaan siyang umatake ng 2 beses muna. Tinitigan niya si Alvin nang lumitaw sa kanyang kamay ang isang 7 talampakang haba ng sibat na nababalutan ng isang mahiwagang enerhiya. 2,940. Mga gago. Nang marinig ni Lambert ang iba na tumatawa kay Alvin, nagmura siya sa loob-loob. Dahil lang sa wala pang 100 taong gulang si Alvin, inakala nilang hindi niya matatalo si Jovan, ang pang-4 na anak ni Filimon, ang gobernador ng lungsod ng Pasig City. Bigla na lang naramdaman ni Lambert ang banal na kamalayan ng isang pangunahing Celestial Duke na sumusuri sa kanya. Dumilim ang kanyang ekspresyon nang lumingon siya para tingnan ang taong sumusuri sa kanya. Lumabas na isang nasa katanghaliang gulang ang nakaupo sa likuran niya. Pasensya na, kapatid. Hindi ko inaasahan na isa ka palang one basic Celestial Duke na katulad ko. Nahihiyang ngumiti ang nasa katanghaliang gulang na lalaki nang makita niya ang hindi pagkagustong ekspresyon ni Lambert. Inakala niyang mas mahina ang cultivation base ni Lambert kaysa sa kanya kaya sigurado siyang hindi matutukoy ni Lambert ang kanyang divine consciousness. Sino ang mag-aakala na isa rin palang one basic Celestial Duke si Lambert? Kuryoso. Kumunat ang noo ni Lambert. Dati, narinig ko kayong tinatawag ang binata sa larangan ng digmaan bilang master. Dahil dyan, inakala kong mas mababa ang cultivation base ninyo kaysa sa kanya. Sino ang mag-aakalang isa kayong one basic Celestial Duke? Tapat na sagot ng nasa katanghaliang gulang. Naguluhan siya. Bakit naman tatawagan ni Lambert ang isang taong mas mahina sa kanya bilang master? Ang binata na nakasuot ng lila ay wala pa sa 100 taong gulang, at hindi siya maaaring maging mas malakas kaysa sa isang one basic Celestial Duke. Kung hindi, sadyang nilalabag niya ang mga patakaran ng Southern Heaven Combat sa pamamagitan ng pagsali kahit na hindi siya isang overarching Heavenly Supreme Celestial. Tiyak na parurusahan siya ng Emperor ng supporting Fall Nation. Sino ang nagsabing mas mataas ang cultivation base ng aking amo kaysa sa akin? Malamig na sinulyapan ni Lambert ang lalaking nasa katanghaliang gulang bago tumalikod hindi pinansin ang lalaking nasa katanghaliang gulang. Pagbalik sa larangan ng digmaan, inilabas ni Jovan ang kanyang Royal Grade Celestial Weapon, isang sibat na may 7 talampakan ang haba, nang makita niya si Alvin na naglalabas ng isang Royal Grade Celestial Weapon. Ang sibat ay matingkad na pula at nababalutan ng isang mahiwagang enerhiya. Tila may mga apoy na sumasayaw sa paligid ng sibat. Iyan ang Royal Grade Celestial Weapon ng Pasig City Governor's Mansion, ang Fire Cloud Spear. Hindi ko inaasahan na ibibigay ni Gobernador Hamilton ng lungsod sa kanyang pang-4 na anak ang Royal Grade Celestial Weapon na ito.
Mukhang mas gusto niya talaga si Jovan. Tama. Sa mga Royal Grade Celestial Weapons na pagmamayari niya, ang Fire Cloud Spear ay tiyak na nasa top 3. Hindi nakakagulat na si Young Master Hamilton ay mayroong Royal Grade Celestial Weapon o Fire Cloud Spear. Gusto kong malaman kung saan nagmula ang binata na nakasuot ng lilang damit na ito. Paano niya nakuha ang Royal Grade Celestial Weapons? Hindi ko pa siya nakikita noon. Siguro, isa siyang disipulo ng isang mahirap hulihin na makapangyarihang nilalang. Matapos ilabas ni Jovan ang kanyang Royal Grade Celestial Weapon, nagsimulang mag-usap ang mga manunood. Maging ang mga kalahok sa iba pang mga larangan ng digmaan ay nagkasundo at tumigil sa kanilang mga laban upang tingnan sina Alvin at Jovan. Marami sa kanila ang sumubok na hulaan ang pagkakakilanlan ni Alvin. Matapos ilabas ni Alvin ang kanyang Royal Grade Celestial Weapon, wala nang nang-ahas na tawagin siyang tanga. Gayunpaman, iniisip pa rin nila na mayabang si Alvin. Paano kung si Alvin ay nagmamay-ari ng Royal Grade Celestial Weapon? Si Jovan ay nagtataglay din ng Royal Grade Celestial Weapon. Bukod dito, si Jovan ay isang peak overarching Heavenly Supreme Celestial na nakapag-master ng Double Trait Duke Grade Celestial Method at Divine Ability. Bukod doon, pinag-aralan din ni Jovan ang kanyang Assistive Duke Grade Celestial Method. Malapit nang umabot sa sukdulan ang tensyon sa pagitan nina Jovan at Alvin ng isang eleganteng figure ang sa wakas ay lumitaw sa maharlikang upuan. Mahal, bakit ang tagal mo? Ngumiti ang emperador ng bansang sumusuporta sa pagbagsak sa bagong dating. Tinapik niya ang upo ang katabi niya, sinemyasan ng bagong dating na umupo sa tabi niya. Malinaw na ang upo ang iyon ay nakalaan para sa bagong dating. Pagbati, Imperial Concubine Elena. Lahat ng nasa maharlikang upuan, kabilang ang ika-4 na prinsipe, ay tumayo at binati ang bagong dating bago ibinalik ang kanilang atensyon sa larangan ng digmaan. Paumanhin po, kamahalan. Dumalaw po sa akin ang aking panganay na kapatid sa palasyo kaninang umaga. Ang magandang babaeng kara-rating lang, ang Imperial Concubine na si Elena, ang paboritong kerida ng emperador nitong mga nakaraang taon. Sa pabor ng emperador, maituturing siyang isa sa pinakamakapangyarihang babae sa Imperial Palace. Ang panganay mong kapatid. Para na naman ba ito kay Hugo? Tanong ng emperador ng supporting Fall Nation. Oo. Tumango ang maganda babae. Maya-maya, nagsimulang umagos ang mga luha sa kanyang mukha. Hindi na matiis ng panganay ko. Kaninang umaga, ginamit niya ang sekretong pamamaraan ng aming angkan para ipakita ang mukha ng pumatay kay Hugo. Malaki ang kabayaran sa paggamit ng pamamaraang ito. Mula ngayon, wala na siyang magagawang anumang pag-unlad sa kanyang cultivation base. Nang makita ang mga luhang patuloy na pumapatak sa mukha ng Imperial Concubine na si Elena, ang emperador ng supporting Fall Nation ay nakaramdam ng pagkabalisa para sa kanya. Bago niya ibinalik ang kanyang atensyon sa larangan ng digmaan, tinapik niya ang kamay nito ng may pangaliw at malungkot na sinabi, nakikiramay ako sa narinig ko. Gayunpaman, dahil alam na natin kung ano ang hitsura ng mamamatay tao ngayon, hindi na mahirap siyang hanapin hanggat nasa supporting Fall Nation pa rin siya. Hilingin mo sa iyong panganay na kapatid na ipadala ang larawan ng mamamatay tao ni Hugo sa palasyo pagkatapos ng Southern Heaven Combat. Hihilingin ko sa aking mga tauhan na gumawa ng mas maraming kopya at ipamahagi ang mga ito. Pamangkin ko rin si Hugo. Ipaghihiganti ko siya. Salamat po, kamahalan. Nagmamadaling nagpahayag ng pasasalamat ang magandang babae habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Isang ngiti ang nagsimulang mamulaklak sa kanyang mukha. Pagkatapos, sinundan niya ang kanyang paningin at tumingin sa isa sa mga larangan ng digmaan. Hindi ba't siya ang pang-4 na anak ni Gobernador Hamilton ng lungsod mula sa Passage City? Siya ang pinakanamumukod tangi sa mga anak ni Gobernador Hamilton ng lungsod, tama ba? Ang bilis niyang pumasok sa larangan ng digmaan. Nagulat ang Imperial Concubine na si Elena nang makita si Jovan. Hindi lang iyon. Mukhang may nakilala siyang interesanteng kalaban. Ang kalaban niya ay isang binata na wala pang 100 taong gulang. Bukod pa rito, ang binata ay nagmamay-ari rin ng Royal Grade Celestial Weapon. Iniisip ko kung kaninong mga disipulo siya. Sabi ng Emperor ng supporting Fall Nation habang pinag-aaralan niya si Alvin.
Hindi siya makapaniwala na ang isang taong hindi pa man umabot ng 100 taong gulang at nagtataglay ng Royal Grade Celestial Weapon ay walang pambihirang pinagmulan. Hindi pa siya 100 taong gulang at mayroon siyang Royal Grade Celestial Weapon. Nagulat ang Imperial Concubine na si Elena. Agad niyang inilipat ang kanyang atensyon mula kay Jovan patungo kay Alvin. Nang mapunta ang kanyang mga mata kay Alvin, nanlaki ang mga ito sa takot. Nakita na niya ito dati. Sa katunayan, nakita niya lang ito kaninang umaga. Siya ay ang angkan ni Imperial Concubine Elena ay hindi isang makapangyarihang angkan sa supporting Fall Nation. Ang kanilang angkan ay nagtataglay ng isang karaniwang walang kwentang sikretong pamamaraan na tinatawag na Blood Catalyst Secret Technique. Sa malaking kapalit, mahahanap ng isang tao ang pumatay sa kanyang malapit na pamilya tulad ng isang magulang o isang anak. Kung dalawa o higit pa sa kanyang mga anak ang namatay ng halos sabay, ang pamamaraan ay magbubunyag lamang kung sino ang pumatay sa batang namatay kamakailan. Ang kapalit ng paggamit ng pamamarang ito ay ang tuluyang pagtigil ng cultivation base ng isang tao. Sa madaling salita, ipinagpapalit ng isang tao ang kanyang kinabukasan kapalit ng impormasyon. Sa kanyang kaalaman, ang kanyang panganay na kapatid na lalaki ang ikatlong tao sa libu-libong taong kasaysayan ng angkan na gumamit ng sikretong pamamaraan. Siya ang pumatay kay Hugo. Nagpa siya ang Imperial Concubine na magpadala ng Communication Celestial Talisman sa kanyang panganay na kapatid. Kailangan niya itong kumpirmahin ng kanyang kapatid. Tutal, medyo nalilito siya. Dahil ang binata na nakasuot ng lila ay kalahok sa Southern Heaven Combat, nangangahulugan ito na isa lamang siyang overarching Heavenly Supreme Celestial. Kahit na kaya niyang patayin ang pamangkin niya, paano niya napatay ang 3-talent Celestial King na dapat sana'y nagpoprotekta sa kanyang pamangkin? Matapos itong pag-isipan, nawala ang kanyang mga pagdududa. Siguro ang kanyang nasasakupan ang may gawa nito. Ang emperador ng supporting Fall Nation ay masyadong nakatutok sa larangan ng digmaan kaya hindi niya napansin ang mga abnormalidad sa pag-uugali ng Imperial Concubine na si Elena. Nagpa siya ang Imperial Concubine na si Elena na manahimik muna. Pinigilan niya ang kanyang galit at hinintay ang pagdating ng kanyang panganay na kapatid. Samantala, sa larangan ng digmaan. Mahinahong sinabi ni Jovan, gusto kong makita kung anong mga taktika ang mayroon ka para magbigay sa iyo ng ganitong kumpiyansa. Pagkatapos niyang magsalita, ang kanyang katawan ay biglang nawala sa paningin habang papalapit siya kay Alvin sa bilis ng kidlat. Swoosh! 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 Gumalaw si Jovan na parang hangin habang ang kanyang celestial origin energy ay bumulusok palabas ng kanyang katawan. Ang kanyang celestial origin energy ay nagmukhang isang ginintoang dragon habang nakapalibot ito sa kanya. Itinutok niya ang kanyang 7 talampakang haba na sibat kay Alvin. Lumitaw din ang mga ginintoang enerhiya na katulad ng sa mga dragon sa paligid ng kanyang sibat, at sa dulo, kumislap ang mga pulang kidlat na parang dugo. Nang harapin ang isang kalaban na nagmamay-ari rin ng Royal Grade Celestial Weapon at tila may tiwala sa kanyang lakas, hindi nagpigil si Jovan at umatake ng buong lakas. Gaya ng kasabihan, kahit ang isang leon ay gagamitin ang lahat ng kanyang lakas sa pangangaso ng isang simpleng kuneho. Hindi niya minamaliit ang kanyang kalaban kahit na ang kanyang kalaban ay wala pa sa 100 taong gulang. Dahil sa mabangis na atake ni Jovan, binitawan ni Alvin ang kanyang payong at sinabing, sabi ko kanina na hahayaan kitang umatake ng 2 beses muna. Kung hindi mo kayang lagpasan ang depensa ko sa 2 galaw, magsisimula akong umatake. Kung hindi kita matatalo sa 1 galaw, aaminin kong matatalo ako. Pagkatapos niyang magsalita, ang kanyang celestial origin energy na sadyang pinigilan niya sa antas ng isang overarching heaven supreme celestial ay lumabas sa kanyang katawan bago ito nagiba sa isang ginintoang silhwete ng Buddha na napapalibutan ng maitim na lilang enerhiya. Ang lila at ang ginintoang kulay ay nagniningning habang nagliliwanag ang mga ito ng magkasama. 2,941. Napaka-arrogant. Kaya sa tingin niya ay matatalo niya si Young Master Hamilton sa 1 galaw lang. Nananaginip siya. Nang marinig ang mga salita ni Alvin, inakala ng karamihan na masyadong arrogant si Alvin. Bilang isang peak overarching heavenly supreme celestial, kahit hindi si Jovan ang pinakamalakas, itinuturing pa rin siyang isa sa 3 pinakamalakas na overarching heaven supreme celestial sa supporting Fall Nation.
Paano nila paniniwalaan na ang isang binata na hindi pa umaabot sa edad na 100 ay kayang talunin si Jovan sa isang galaw lang? Nakakabaliw. Sa sandaling ito, si Filemon, ang gobernador ng lungsod ng Pasig City, nananatiling blanca ang ekspresyon sa lahat ng oras na ito ay tumingin kay Alvin na may bahagyang ngisi sa kanyang mukha. Kahit ang pinakamalakas na overarching Heaven Supreme Celestial sa Supporting Fall Nation, ang ika-4 na prinsipe ng Supporting Fall Nation, ay nangangailangan ng kahit 10 galaw upang talunin ang kanyang anak. Napanganga si Henry, ang bunsong anak ni Filemon, bago nagsalita, napakamayabang talaga ng batang ito. Gayun din, hindi niya inakalang posible para kay Alvin na talunin ang kanyang nakatatandang kapatid sa isang galaw lamang. Balik sa larangan ng digmaan. Panimulang taktika ng paglasap. Swoosh! 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 Matapos gamitin ni Alvin ang elementary devouring tactic upang lumunin ang Heaven and Earth Spirit energy sa kanyang paligid, ang gininto ang silhwete ng Buddha at ang lilang enerhiya ay patuloy na tumataas. Sa mga makamundong kaharian, ang elementary devouring tactic ay napakalakas kaya mabilis nitong nauubos ang isang buong lugar ng Heaven and Earth Spirit energy nito. Gayunpaman, ang Heaven and Earth Spirit energy sa Devata realms ay, natural, na nakahihigit sa mga makamundong kaharian. Sa Imperial Palace ng Supporting Fall Nation, ang Heaven and Earth Spirit energy ay napakakapal kaya ang elementary devouring tactic ni Alvin ay hindi man lang nagdulot ng anumang alitan. Natural lamang ito dahil ang elementary devouring tactic ay itinuturing lamang na Heaven Grade Divine Ability sa Devata realms. Bagamat ganap na itong na-master ni Alvin, hindi pa rin ito maihahambing sa Duke Grade Divine Abilities. Isang payong ang lumitaw sa mga kamay ng gininto ang anino ni Buddha na kumikislap ng lilang enerhiya habang ang payong sa kamay ni Alvin ay naglabas ng enerhiya na naging isang pananggalang na harang sa paligid niya. Whoosh! Sa sandaling ito, isang hibla na lang ng buhok ang layo ni Jovan kay Alvin. Malinaw na gumalaw ang hangin sa kanyang likuran habang itinutulak niya ang kanyang sibat. Ang pulang dugong liwanag na kumikislap sa dulo ng kanyang sibat ay lumiwanag bago ito tumama. Kasabay nito, ang gininto ang enerhiyang parang dragon sa paligid ng sibat ay kumislap at sumanib sa pulang dugong enerhiya. Bang! Sa sandaling magsama ang gininto ang enerhiya at ang pulang dugong enerhiya, sumabog ito. Isang nakakatakot na puwersa ang marahas na bumangga sa gininto ang anino ni Buddha ni Alvin na parang isang sinaunang halimaw. Boom! 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 Sa ilalim ng atake ni Jovan, kumurap ang gininto ang anino ng Buddha kasabay ng pagkawala ng lilang enerhiya sa paligid nito. Tila malapit nang masira ang mga depensa ni Alvin. Kung gagamitin ko lang ang celestial origin energy ng isang peak overarching heavenly supreme celestial, mahihirapan akong harangan ang atake niya. Ang lakas ni Jovan ay talagang nakahihigit sa karamihan ng peak overarching heaven supreme celestials. Bukod pa rito, hindi lahat ng aking celestial methods at divine abilities ay nakahihigit sa kanya. Ang lakas lang ng isang one basic celestial duke ang kaya kong gamitin para harangan ang kanyang mga atake. Naging seryoso ang ekspresyon ni Alvin nang maramdaman niya ang lakas ng atake ni Jovan. Pagkatapos, nag-focus siya sa pagpapataas ng lakas ng kanyang celestial origin energy patungo sa isang one basic celestial duke. Mahirap para sa kanya na pigilan ang kanyang celestial origin energy patungo sa isang peak overarching heavenly supreme celestial habang ginagamit ang lakas ng isang one basic celestial duke. Mainam ito sa maikling panahon, ngunit mahirap itong pigilan sa mahabang panahon. Sayang, wala siyang pagpipilian. Kung mararamdaman ng mga tao ang kanyang celestial origin energy na katumbas ng isang celestial duke, madidiskwalipika siya sa Southern Heaven Combat. Higit sa lahat, magagalit ito sa emperador ng Supporting Fall Nation. Gaya ng kasabihan, ang galit ng isang emperador ay mapapawi lamang sa pamamagitan ng dugo ng daan-daan at libu-libong tao. Hindi magiging mahirap para sa kanya na patayin ang emperador gamit ang kanyang nauubos na Emperor-grade celestial weapon, ngunit ayaw niya itong gamitin ng hindi kinakailangan. Tutal, dalawa na lang ang natitira niyang gamit. Boom! 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 Pigil na pigil ang lahat habang pinapanood ang sibat ni Jovan na tumama sa depensa ni Alvin. Kamangha-manghang mga depensa.
Bagamat kumikislap ang gininto ang anino ni Buddha ni Alvin na parang mababasag anumang oras, maraming tao ang humanga na nagtagal ito ng ganito katagal. Pagkatapos ng ilang paghinga, nagulat ang lahat nang makita nilang nakayanan ni Alvin ang atake ni Jovan. Paano nangyari iyon? Mukhang natulala si Jovan nang makita niyang nabigo siyang masira ang depensa ni Alvin kahit na halos buong lakas na niyang umatake. Maging si Jinyong, ang ikaapat na prinsipe ng supporting Fall Nation, na nakaupo sa tabi ng emperador ay natigilan. Bagamat nagawa niyang talunin si Jovan, imposibleng mapaglabanan ang kanyang mga depensa ang halos buong lakas na atake ni Jovan. Isa ka pang hakbang ang natitira, sabi ni Alvin. Nang marinig ang mga salita ni Alvin, agad na bumalik sa dati ang katinoan ng karamihan. Halimaw. Nakakatakot ang depensa ng binata na nakasuot ng lilang damit na ito. Sa sandaling ito, wala nang nagdududa sa lakas ni Alvin. Parami ng parami ang nag-iisip na hindi magiging mahirap para kay Alvin na talunin si Jovan. Gayunpaman, hindi pa rin nila iniisip na matatalo ni Alvin si Jovan sa isang galaw lamang. Tutal, hindi porket malakas ang depensa ng isang tao ay kasing lakas na rin niya ito. Paano kita dapat kausapin? Tanong ni Jovan ang may kalmadong ekspresyon. Gayunpaman, makikita ang abahid ng paghanga sa kanyang mga mata nang tumingin siya kay Alvin. Bihira siyang makatagpo ng isang batang may kapangyarihan. Ang binata na nakasuot ng lila ay napakalakas kahit na hindi pa siya umaabot sa edad na 100. Bukod dito, masasabi niyang ganap nang na-master ng binata ang lahat ng kanyang Duke Grade Celestial Methods at Divine Abilities, kabilang ang kanyang Assistive Divine Ability na hindi pang Duke Grade. Alvin, walang pakialam na tugon ni Alvin. Kapatid na Darfield, batay sa lakas ng iyong mga depensa, malinaw na hindi ko magagawang labagin ang iyong mga depensa. Sa palagay ko ay hindi magbabago ang resulta kahit na umatake ako muli. Kaya, bakit hindi na lang ako magdepensa laban sa iyong atake ngayon? Halos lahat ng lakas ni Jovan ay ginamit na niya kanina para umatake. Naisip niya na mas praktikal para sa kanya na sumuko at ipagtanggol ang sarili laban sa atake ni Alvin dahil sa palagay niya ay hindi niya magagawang labagin ang mga depensa ni Alvin kahit na umatake siya ng buong lakas. Mahinahong tiningnan ni Alvin si Jovan at sinabing, kapag ipinagtanggol mo ang iyong sarili, maaari ka ring umatake. Naninindigan pa rin ako sa aking mga salita. Kung hindi kita matatalo sa isang galaw, aaminin kong natalo ako. Sa isang punto, itinabi na niya ang kanyang payong, ang Royal Grade Celestial Weapon. Maraming tao ang nalito sa ginawa ni Alvin na itinabi ang payong. Bakit niya itinago ang kanyang Royal Grade Celestial Weapon? Hindi ba siya aatake gamit ang kanyang Royal Grade Celestial Weapon? Ang kanyang Royal Grade Celestial Weapon ay isang depensibong Royal Grade Celestial Weapon. Kung gagamitin niya ito sa pag-atake, ang lakas nito ay hindi hihigit sa isang offensibong Duke Grade Celestial Weapon. Siguro magpapalit siya ng armas. May punto ka. Nagagawa niyang harangan ang atake ni Young Master Hamilton dahil na rin sa kanyang depensibong Royal Grade Celestial Weapon. Bagamat karamihan sa mga tao ay nahulaan na papalitan ni Alvin ang kanyang sandata, hindi nila maiwasang mapasinghap sa gulat nang makita nila ang pamalo sa kamay ni Alvin na kumikinang sa isang mahiwagang enerhiya. Akala nila ay maglalabas siya ng isang nakakasakit na Duke Grade Celestial Weapon. Paano sila hindi magugulat na makakita ng isa pang Royal Grade Celestial Weapon? Langit! Isa na naman itong Royal Grade Celestial Weapon. Sino si Alvin? Hindi lang siya makapangyarihan, kundi casual pa siyang naglabas ng dalawang Royal Grade Celestial Weapons. Siguradong mayroon siyang kahangahangang pinagmulan. Sandatang Celestial na grado ng Maharlika. Isa na namang Royal Grade Celestial Weapon. Ang emperador ng supporting Fall Nation ay matamang nakatitig kay Alvin habang bumubulong sa sarili, ang binatang ito ay hindi isang ordinaryong cultivator na walang sekta. Dalawang Royal Grade Celestial Weapons. Si Imperial Concubine Elena na nakaupo sa tabi ng Emperor ng supporting Fall Nation ay mukhang hihimatayin sa sandaling ito. Ang maliit na B** star na ito ay may dalawang Royal Grade Celestial Weapons. Matapos niyang makilala si Alvin bilang ang pumatay sa kanyang pamangkin, hindi na siya makapaghintay na punitin si Alvin sa 1,000,000 piraso upang ipaghiganti ang kanyang pamangkin.
Gayunpaman, nang makita niya si Alvin na may hawak na dalawang Royal Grade Celestial Weapons, napagtanto niya na ang paghihiganti ay maaaring maging isang mahirap na gawain. Isang bahid ng kawalan ng pag-asa ang nagsimulang umusbong sa kanyang puso sa sandaling ito. Ang isang taong may hawak ng dalawang Royal Grade Celestial Weapons ba ay isang ordinaryong tao na may simpleng pinagmulan? Kung papatayin ko siya, papatayin din ba ako ng mga nasa likod niya? Hindi ako sigurado kung kaya ko nga siyang patayin dahil malamang na mayroon siyang mga makapangyarihang nilalang na palihim na nagpoprotekta sa kanya. Dahil sa kaisipang ito, nagpadala ng isa pang mensahe ang Imperial concubine na si Elena sa kanyang panganay na kapatid. Kapatid na Darfield, sumusuko na ako. Dalawang Royal Grade Celestial Weapons. Sino ka? Mapait na ngumiti si Jovan nang makita niyang casual na nagpapalipat-lipat si Alvin sa pagitan ng dalawang Royal Grade Celestial Weapons. Dahil dito, napagtanto niyang hindi pala arrogant si Alvin nang sabihin niyang talunin niya ito sa isang galaw lang. 2,942. Bibigyan kita ng 3 hininga para maghanda. Hindi sumagot si Alvin sa tanong ni Jovan. Sa halip, pinaalalahanan niya si Jovan na ihanda ang sarili. Halos pagkatapos magsalita ni Alvin, ang gininto ang anino ni Buddha na bahagyang lumabo kanina ay sumikat ng maliwanag matapos siyang magpadala ng mas maraming celestial origin energy dito. Pagkatapos ng ataking ito, ang pansamantalang tulong sa aking kaluluwa at celestial origin energy na ipinagkakalob ng nauubos na Monarch Grade Celestial Weapon ay halos maubos na. Gayunpaman, ang aking pakikipaglaban kay Jovan ay sapat na upang pigilan ang ibang overarching Heaven Supreme Celestial sa paghamon sa akin. Ang dahilan kung bakit pinayagan ni Alvin si Jovan na gumawa muna ng 2 galaw at inanunsyo na tatalunan niya si Jovan sa isang galaw ay upang takutin ang overarching Heaven Supreme Celestials na naruroon sa pinangyarihan upang mag-isip silang mabuti tungkol sa paghamon sa kanya. Gamit ang taktikang ito ng pananakot, hindi na niya kailangang mag-alala ng husto tungkol sa pagharap sa mga natatanging overarching Heaven Supreme Celestials matapos niyang maubos ang kanyang lakas at mawala ang lugar upang makapasok sa Southern Heaven Ancient Realm. Pagkatapos ng lahat, ang lakas na ipinagkaloob sa kanya ng nauubos na Monarch Grade Celestial Weapon ay halos tuluyang maubos. Nang marinig ang mga salita ni Alvin, naging malungkot ang ekspresyon ni Jovan. Kasabay nito, iniwas niya ang kanyang mahabang sibat, isang Royal Grade Celestial Weapon. Ang gininto ang enerhiya na parang dragon ay nagsimulang umikot sa kanya at sa kanyang sibat. Sa loob lamang ng maikling sandali, isang patong ng bilog na gininto ang liwanag ang bumalot sa kanya. Maliliit na kidlat ng pulang kidlat ang makikitang kumikislap sa gininto ang harang. Handa siyang ipagtanggol at salakayin ng buong lakas sa sandaling ito. Plano niyang gamitin ang kanyang opensibong pamamaraan upang ipagtanggol ang kanyang sarili laban sa atake ni Alvin. Sa sandaling ito, sa wakas ay lumipas na ang 3 hininga. Putok. Isang malakas na ingay ang umalangaw-ngaw malapit kay Alvin na biglang nakayuko. Ang kanyang paggalaw, kasama ang kanyang celestial origin energy, ay nagdulot ng bitek sa lupa ng larangan ng digmaan. Pagkatapos, direktang lumipad siya patungo kay Jovan. Isang gininto ang liwanag ang nagliwanag sa kalangitan at ang lilang chi ay sumikat habang lumilipad siya kasama ang gininto ang silhwete ng Buddha. Bukod doon, isang vortex na patuloy na sumisipsip ng heaven and earth spirit energy sa paligid ay walang humpay na umiikot. Swoosh! Swoosh! Bahagyang iwinaksi ni Alvin ang tungkod sa kanyang kamay. Kasabay ng mahiwagang liwanag ng tungkod, isang nakasisilaw na lila at gininto ang liwanag ang biglang sumiklab. Ang gininto ang anino ng Buddha ni Alvin ay gumalaw kasama niya. Gayon din, may hawak din itong tungkod. Bigla na lang, napaupo si Alvin. Boom! 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 Ang tungkod sa kamay ng gininto ang anino ni Buddha na nagniningning ng ginintoan at lilang liwanag ay ginaya ang galaw ni Alvin, na nag-iwan ng mga alon sa likuran nito. Sakto sa oras. Sa kabila ng nakakatakot na pag-atake ni Alvin, tila hindi natakot si Jovan. Inilabas niya ang kanyang sibat upang harapin ang atake ni Alvin. Swoosh! 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 Kanina, ginamit ni Jovan ang kanyang offensive celestial method, divine ability, at assistive divine ability.
Ngayon, mas nakatutok na siya sa paggamit ng assistive divine ability na kanyang pinagkadalubhasaan. Ginamit din niya ang kanyang assistive celestial method na pangduke. Bagamat hindi pa niya ito lubusang natuturuan, medyo makapangyarihan na ito. Ang mga assistive celestial methods ay hindi direktang nakapagpapabuti cultivation base ng isang tao. Nakatulong ang mga ito sa pagpapakilos at pagpapalakas ng celestial origin energy ng isang tao. Habang itinutulak ni Jovan ang kanyang sibat, bumuhos ang ulan ng mga sibat sa harap niya. Lahat ng mga sibat ay nakatutok kay Alvin. Nakakatakot ang kanilang itsura na parang kaya nilang sirain ang lahat. Bumo. Bumo. Nanatiling hindi nagbabago ang ekspresyon ni Alvin sa harap ng kakaibang atake ni Jovan. Ang tungkod sa kanyang kamay ay nagpagalaw sa hangin sa kanyang paligid. Katulad ng kanina, ginaya rin ng gininto ang anino ni Buddha ang kanyang mga kilos. Ang lila at gininto ang enerhiya ng liwanag ay umikot sa tungkod ni Alvin na parang mga dragon. Sa sandaling ito, ang aura na inilalabas ni Alvin ay nagparamdam sa mga tao na parang kaya niyang yanijin ang langit at lupa at sirain ang mga bundok at mga ilog. Panahon na para tapusin ito. Nang ang tungkod ni Alvin ay isang hibla na lang ng buhok ang layo kay Jovan, banayad niyang pinataas ang lakas ng kanyang celestial origin energy sa lakas ng isang one basic celestial duke sa isang isip lang, na lubos na nagpapataas ng lakas ng kanyang atake. Putok. Nang bumangga ang tungkod ni Alvin sa atake ni Jovan, parang nagbanggaan ang dalawang planeta. Ang lakas ng banggaan ay tila kayang sirain ang lahat ng nasa daanan nito. Matapos ang nakakabighaning banggaan, ang liwanag mula sa tungkod ni Alvin ay hindi humina. Bukod dito, ang kanyang gininto ang anino ng Buddha ay tila lalong lumalakas habang patuloy siyang lumalaban. Sa kabaligtaran, ang maraming sibat ni Jovan ay tuluyan at madaling nawasak ni Alvin. Bukod pa riyan, ang kanyang mga depensa ay manipis na parang papel na naharap sa atake ni Alvin. Nadurog ito sa milyon-milyong piraso sa loob lamang ng maikling sandali. Bang! 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 Isang sunod-sunod na nakabibinging pagsabog ang umalangaw-ngaw sa hangin kasabay ng marahas na paghampas ng hangin na naging sunod-sunod na mga bagyo. Sa ilalim ng mapagmasid na mga mata ng lahat, madaling natalo ni Alvin si Jovan. Sa loob lamang ng maikling panahon, si Jovan ay napatalsik palabas ng larangan ng digmaan. Whoosh! Sa sandaling mapalipad palabas ng light barrier ng larangan ng digmaan si Jovan, isang figure ang lumitaw nang malapit na siyang matamba. Ang taong lumitaw ay walang iba kundi si Filemon, ang gobernador ng lungsod ng Passage at ama ni Jovan. Malinaw na napapanahon ang kanyang pagdating upang pigilan ang pagkahulog ni Jovan. Nakahinga siya ng maluwag nang mapansin niyang si Jovan, na nawala ng malay, ay bahagyang nasugatan lamang. Pagkatapos, tumingin siya kay Alvin ng may komplikadong tingin habang sinasabing, "Salamat sa pagpapakita ng awa, kapatid na Darfield." Bilang isang 10 Direction Celestial Duke, alam ni Filemon na pinigilan ni Alvin ang kanyang lakas sa huling sandali. Natural lang, hindi niya napansin ang maikling sandali kung saan pinataas ni Alvin ang lakas ng kanyang celestial origin energy sa isang one basic celestial duke. Hindi niya alam na kung hindi magpipigil si Alvin, tiyak na mamamatay ang kanyang anak. Sa kabila ng panlabas na anyo ni Filemon, gulat na gulat siya sa loob. Ang anak ko ay isang tugatog ng overarching heavenly supreme celestial. Bukod dito, ang mga celestial methods at divine abilities na kanyang natutunan ay pawang hindi pangkaraniwan. Gayunpaman, napunta pa rin siya sa ganitong estado matapos harapin ang binata na ito. Sino siya? Kasabay nito, isang kaguluhan ang sumiklab nang makabawi ang mga manunood. Ang ilan sa kanila ay biglang napatayo dahil sa gulat at takot. Sus Mariosep! Talagang natalo niya si Jovan sa isang galaw lang. Ang kanyang atake ay tila maihahambing sa isang pangunahing celestial duke na nakapag-master ng duke grade celestial methods at divine abilities. Napakalakas! Hindi ko alam na ang ating supporting Fall Nation ay may ganito kagaling na henyo. Kahit ang ika-4 na prinsipe na kinikilala bilang pinakamalakas na overarching heavenly supreme celestial sa supporting Fall Nation ay hindi kasing lakas ng binatang ito. Kung isa sa alang-alang ang kanyang lakas, wala pa siya sa 100 taong gulang, ngunit mayroon na siyang 2 royal grade celestial weapons.
Tiyak na mayroon siyang pambihirang pinagmulan. Kahit na isa siyang cultivator na walang sekta, tiyak na mayroon siyang isang taong lubos na malakas sa likod niya. Ang paraan ng pagkatalo ni Alvin kay Jovan sa isang galaw lamang ay lubos na ikinagulat ng lahat, maliban kay Lambert. Kahit ang One Basic Celestial Dogs na hindi nakabisado ang anumang mataas na antas ng Celestial Method o Divine Ability ay natatakot kay Alvin. Alam nilang maaaring hindi sila kasing lakas ni Alvin. Si Jin Yung, ang pang-apat na prinsipe ng bansang taga-suporta ng Taglagas, na nakaupo sa tabi ng emperador ng bansang taga-suporta ng Taglagas ay bumantong hininga. Hindi ako kasing lakas niya. Isa siyang halimaw. Samantala, si Clarence, ang emperador ng supporting Fall Nation, ay tumingin kay Alvin ng may nagniningning na mga mata. Ang paraan ng pagtingin niya kay Alvin ay parang kung paano titingnan ang isang kayamanan. Dahil sa kanyang talento, madali para sa kanya na mabuhay sa Southern Heaven Ancient Realm. Dahil sumali siya sa Southern Heaven Combat, ibig sabihin ay interesado rin siyang sumali sa 3 sects and 2 clans. Dapat siyang maging disipulo ng isang makapangyarihang cultivator na walang sekta. Siguro gusto niyang sumali sa 3 sects and 2 clans para maranasan ang mundo. Dahil sa kanyang napakalaking talento, kahit alin sa 3 sects and 2 clans ang salihan niya, malaking gantimpala pa rin ang matatanggap ko. Samantala, sa isang lugar sa loob ng palasyo ng imperyo. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang na kararating lang sa Imperial Palace ang papunta sa lugar ng Southern Heaven Combat. Bago pa man siya makarating sa kanyang destinasyon, nakatanggap siya ng Communication Celestial Talisman mula sa Imperial Concubine Elena. Sandaling bumalandra ang iba't ibang ekspresyon sa kanyang mukha habang nakikinig sa mensahe ng Imperial Concubine Lan. Kapatid, hindi kita matutulungan sa bagay na ito. Natatakot ako na walang gagawin ang emperador kahit sabihin ko sa kanya na ang binata ang pumatay kay Hugo. Malamang na may pambihirang pinagmulan ang Alvin na ito kaya mag-iingat ang emperador sa kanya. Bukod doon, itinuturing na siya ngayon ng emperador bilang isang kayamanan dahil tiyak na makikinabang ng malaking emperador dahil napakataas ng kanyang pagkakataong makalabas ng buhay mula sa Southern Heaven Ancient Realm. Kapatid, tumigil ka na. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na walang iba kundi ang ama ng pangit na binata na nakasuot ng magagandang damit na pinatay ni Alvin sa labas ng kabisera ng supporting Fall Nation. Nang marinig ang mga salita ng Imperial Concubine na si Elena, nanginig ng malakas ang kanyang katawan habang namula ang kanyang mga mata. Ano? Isang galaw. Isang galaw lang ang kailangan niya para talunin ang Young Master ng Passage City, si Jovan. Hindi ba't si Jovan ang pangalawa sa pinakamalakas na overarching Heaven Supreme Celestial sa supporting Fall Nation na pangalawa lamang sa pang-apat na prinsipe? Tila nawalan siya ng malay habang bumubulong sa sarili, hindi. Hindi. Hinding-hindi. Hindi ako susuko. Hinding-hindi. Para mahanap ang pumatay kay Hugo, sumuko na rin ako sa cultivation. Dapat siyang mamatay. Dapat siyang mamatay. Matinding galit ang nag-aalab sa kanyang mga mata habang nagsasalita. Sa lugar ng labanan sa Southern Heaven. Matapos talunin ni Alvin si Jovan sa isang galaw lamang, ang mga kalahok sa 8 iba pang larangan ng digmaan ay nakatitig kay Alvin na may blankong ekspresyon sa kanilang mga mukha, halatang gulat na gulat. Nagpatuloy lamang sila sa kani-kanilang mga laban nang makabawi sila ng katinoan. Sa sumunod na oras, gaya ng inaasahan ni Alvin, walang ibang nang-ahas na hamanin siya. Kasabay nito, nagawa niyang makakuha ng lugar upang makapasok sa Southern Heaven Ancient Realm. Southern Heaven Ancient Realm at ang 3 sekta at 2 angkan. Nakakatuwa, bulong ni Alvin sa sarili habang pabalik sa kanyang upuan kasama ang mga manood, hindi pinapansin ang lahat ng mga matang nakatingin sa kanya. 2,943. Matapos makakuha si Alvin ng lugar para makapasok sa Southern Heaven Ancient Realm ng supporting Fall Nation, ang labanan sa ikalawang araw ng Southern Heaven Combat ay lalong lumakas. Si Henry, ang ika-5 anak ni Philemon, ang gobernador ng lungsod ng Passage City, ay matagumpay ding nakakuha ng lugar upang makapasok sa Southern Heaven Ancient Realm. Bagamat mas mahina ang kanyang lakas kaysa sa kanyang kapatid na si Jovan, mas malakas pa rin siya kaysa sa karaniwang overarching Heavenly Supreme Celestials.
Isa pang kapansin-pansing pangyayari sa ikalawang araw ng Southern Heaven Combat ay, bukod kina Alvin at Henry, isa pang tao ang nakakuha rin ng lugar upang makapasok sa Southern Heaven Ancient Realm. Katulad ni Alvin, hindi pa nakikita o naririnig ng lahat ang taong ito bago ang kompetisyon. Ang taong ito ay isang babaeng mas maganda pa kay Beverly, ang batang binibini ng Gibson clan. Hindi na kailangang sabihin, sa paningin ni Alvin, ang hitsura ng babaeng ito ay bahagyang mas mataas lamang sa karaniwan. Malayo siyang maihahambing sa kanyang dalawang asawa, sina Kelly at Megan, o kahit sa kanyang kapareha, si Irish, lalo na si Tanya. Habang pinapanood ni Alvin ang babaeng lumilipad pabalik sa kanyang upuan kasama ng mga manunood matapos makakuha ng pwesto para makapasok sa Southern Heaven Ancient Realm, naisip niya sa loob-loob, isa siyang peak overarching Heavenly Supreme Celestial at may-ari ng Royal Grade Celestial Weapon. Tila walang nakakilala sa kanya. Kailangan niyang magkaroon ng pambihirang background o isang malakas na powerhouse na sumusuporta sa kanya. Nang umupo na ang babae ay saka lamang napansin ng lahat, kasama na si Alvin, ang matandang babaeng nakaupo sa tabi niya. Ang matandang babaeng hindi nahahalata kanina ay agad na nakakuha ng atensyon ng lahat. Si Clarence, ang emperador ng bansang sumusuporta sa pagbagsak, ay ginamit ang kanyang banal na kamalayan upang siyasatin ang matandang babae. Isang pangunahing haring celestial. Bahagya lamang siyang kumunat ang noo at nanatiling tahimik nang tumingin sa kanya ang matandang babae matapos maramdaman ang kanyang banal na kamalayan. Hindi lamang siya isang ordinaryong dalawang anyo ng Haring Celestial. Malawak siyang itinuturing na isa sa pinakamalakas na dalawang anyo ng Haring Celestial. Halos kasing lakas siya ng isang tatlong talento ng Haring Celestial. Sa kabila nito, hindi niya inisip na hindi kailangang mag-abala patungkol sa matandang babaeng iyon. Natapos ang ikalawang araw ng Southern Heaven Combat nang sumapit ang gabi. Tatlong kalahok ang nakakuha ng kanilang mga pwesto upang makapasok sa Southern Heaven Ancient Realm. Sa kasalukuyan, mayroon na lamang 5 pwesto na natitira upang makapasok sa Southern Heaven Ancient Realm. Sa sandaling ito, isang baiting ang lumapit kay Alvin dala ang imbitasyon mula kay Clarence, ang emperador ng Supporting Fall Nation. Young Master Darfield, bilang isang cultivator na walang sekta, maaari kang manatili sa Origin Gathering Hall ng Imperial Palace upang mag-cultivate hanggang sa oras na para makapasok ka sa Southern Heaven Ancient Realm. Origin Gathering Hall. Bagamat nanatili si Alvin sa Imperial Palace noong nakaraang gabi, ang tirahang itinalaga sa kanya ay isa lamang ordinaryong pansamantalang tirahan. Bagamat ito ang unang beses na narinig niya ang tungkol sa Origin Gathering Hall, sigurado siyang magandang lugar ito para magtanim. Tila nagulat ang baiting sa kawalan ng kaalaman ni Alvin tungkol sa Origin Gathering Hall. Nagtanong siya, Young Master Darfield, posible ba na hindi ka mamamayan ng Supporting Fall Nation? Bakit mo natanong? Tanong ni Alvin na may pagtataka. Ibig sabihin ba nito ay alam na ng bawat mamamayan sa Supporting Fall Nation ang tungkol sa Origin Gathering Hall? Bukod sa lugar ng paglilinang para sa mga direktang inapo ng pamilyang imperial, ang Origin Gathering Hall ang pinakamagandang lugar para maglinang sa Supporting Fall Nation. Ang iba't ibang Origin Gathering Formation sa Origin Gathering Hall ay nakaugnay sa lugar ng paglilinang ng mga direktang inapo ng pamilyang imperial na konektado sa tanging katamtamang Celestial Crystal Vein sa ating bansa. Paliwanag ng UNOCO, halos lahat ng mamamayan ng Supporting Fall Nation ay nakarinig na tungkol sa Origin Gathering Hall. Tulad ng inaasahan. Tumango si Alvin. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, pinangunahan ng UNOCO sina Alvin at Lambert patungo sa Origin Gathering Hall sa Imperial Palace ng Supporting Fall Nation. Ang Origin Gathering Hall ay tila isang palasyo na naglalaman ng maraming maliliit na patio. Sa kabila ng laki ng maliliit na patio, kumpleto ang mga ito sa mga kinakailangang pasilidad. Lahat ng patio ay may 2 silid at isang maliit at maayos na bakura na may maliit na libra. Bukod dito, isang bait at isang katulong ang itinalaga sa bawat patio. Ito si Batang Panginoon Darfield. Ipinakilala ng baiting na isinugo ng emperador si Alvin sa baiting at sa katulong na nakatayo sa pasukan ng patio. Pagkatapos ng pagpapakilala, inakay ng katulong sina Alvin at Lambert papasok sa looban.
Natuklasan ni Alvin na ang katulong ang responsable sa lahat ng bagay sa looban habang ang Beteng naman ang mag-aasikaso ng mga taong nakatira sa looban at ng katulong. Pinalis ni Alvin ang katulong hindi nagtagal pagkatapos niyang makapasok sa looban. Pagkatapos noon, sinabi niya kay Lambert, "Lambert, maglilinang ako sa susunod na mga araw para tingnan kung malalampasan ko ang hadlang ng aking paglilinang. Kung walang anumang agarang bagay, huwag mo akong hayaang istorbohin ni Newman." "Opo, Panginoon ko," magalang na sagot ni Lambert. Matapos makapasok si Alvin sa isa sa mga silid, umupo siya sa compound upang magsaka upang mabantayan niya si Alvin. Bukod dito, ang kapaligiran ng paglilinang sa compound ay hindi naiiba sa kapaligiran ng paglilinang sa mga silid. Pagpasok sa silid, naghanda si Alvin ng ilang pangunahing pormasayon upang maiwasan ang pagtagas palabas ng silid. Pagkatapos, inilabas niya ang Divine Crystal na iniwan ni Tanya para sa kanya. Pagkalabas niya ng Divine Crystal, napuno agad ng mayaman at siksik na enerhiya ng langit at lupa ang silid, na nagbigay kay Alvin ng perpektong kapaligiran sa paglilinang. Bagamat maganda ang kapaligirang pangkultura ng Origin Gathering Hall sa Imperial Palace ng Supporting Fall Nation, hindi ito maihahambing sa kapaligirang pangkultura na ibinibigay ng Divine Crystal. Batay sa mga naunang sinabi ni Alvin kay Lambert, malinaw na wala na siyang balak na ipagpatuloy ang panunood ng Southern Heaven Combat ngayong nakakuha na siya ng pwesto para makapasok sa Southern Heaven Ancient Realm. Ang Southern Heaven Combat ay magpapatuloy pa ng 3 araw bago ito opisyal na matapos. Sa ikatlong araw ng labanan sa Timog Langit. Sa wakas ay kumilos na rin ang ika-4 na prinsipe ng Supporting Fall Nation at nakakuha na rin ng pwesto para sa kanyang sarili. Bukod pa riyan, isang disipulo ng isang paksayon sa Supporting Fall Nation ang nakakuha rin ng lugar upang makapasok sa Southern Heaven Ancient Realm. Sa ika-4 na araw ng labanan sa Southern Heaven, si Giovanna gumaling na mula sa kanyang mga pinsala ang tanging nakakuha ng pwesto sa labanan sa Southern Heaven. Sa ika-5 araw, inangkin ng huling 2 tao ang kanilang mga pwesto. Dahil doon, opisyal nang natapos ang Southern Heaven Combat. Bagamat natapos na ang Southern Heaven Combat, pinag-uusapan pa rin ng mga tao sa kabisera ng Supporting Fall Nation ang 9 na taong nagkaroon ng pagkakataong makapasok sa Southern Heaven Ancient Realm. Sa 9 na taong ito, si Alvin ang pinaka-pinag-uusapan. Tutal, ang kanyang pagganap ay kahanga-hanga kaya't nalampasan niya ang 8 iba pa. Maging ang atensyon kay Jinyong, ang ika-4 na prinsipe ng Supporting Fall Nation, ay ninakaw na ni Alvin. Si Jovan, ang anak ng gobernador ng lungsod ng Passage City, ay malamang na nasa top 3 sa 9 na kalahok. Gayunpaman, masyadong malaki ang agwat sa pagitan ng kanyang lakas at ni Alvin, tama ba? Bagamat umatake si Jovan ng buong lakas, hindi niya man lang nalagpasan ang mga depensa ni Alvin. Tanging ang mga naroon lamang noong panahong iyon ang nakakaalam kung gaano kalakas si Alvin. Oo. Nandoon ako. Talagang nakakatakot ang depensa ni Alvin. Ang kanyang atake ay kasing nakakatakot din. Nagawa niyang saktan at talunin si Jovan sa pamamagitan lamang ng isang suntok mula sa kanyang tungkod. Isang halimaw si Alvin. Hindi ko alam kung saan siya nanggaling. Malinaw na hindi siya isang simpleng tao batay sa 2 Royal Grade Celestial Weapons na mayroon siya. Bagamat medyo matagal na ang nakalipas simula nang matapos ang Southern Heaven Combat, masigasig pa rin itong pinag-uusapan ng lahat. Bukod dito, 60% ng usapan ay umiikot kay Alvin. Hindi ito nakakagulat dahil ang kanyang pagganap ay tunay na namumukod tangi. Bukod doon, pinag-usapan din ng mga tao si Jinyong, ang ika-4 na prinsipe ng Supporting Fall Nation. Hindi nila pinagdudahan na siya ay napakatalino, ngunit talagang namutla siya kumpara kay Alvin. Pinag-usapan din nila ang pagkatalo ni Jovan sa kamay ni Alvin. Walang nag-isip na mahina siya dahil sa pagkatalo. Inisip lang nila na masyadong malakas si Alvin. Napag-usapan din si Henry, ang nakababatang kapatid ni Jovan. Siya ang pinakamalakas pagkatapos nina Alvin, Jinyong, at Jovan. Natural, napag-usapan din nila ang 2 babaeng kalahok lamang na nakakuha ng pwesto upang makapasok sa Southern Heaven Ancient Realm. Isa sa kanila ay si Beverly, ang anak na babae ng leader ng Gibson clan, at ang misteryosong batang babae na nagngangalang Fiona.
Hindi lang mas maganda si Fiona kaysa kay Beverly, pero tila mas malakas din siya kaysa kay Beverly. Medyo kapareho siya ni Alvin. Wala pang nakarinig tungkol sa kanila bago ang Southern Heaven Combat. Nabalitaan ko na ang matandang babaeng sumama sa kanya noong Southern Heaven Combat ay isang one basic Celestial King. Si Alvin, na umalis sa Imperial Palace matapos ang kanyang saradong cultivation, ay kasalukuyang nakaupo kasama si Lambert sa isang sulok ng isang restaurant sa kabisera ng supporting Fall Nation. Natural lang na narinig niya ang mga usapan sa kanyang paligid. Isang hari sa langit. Tumaas ang kilay ni Alvin. Sa katunayan, noong una niyang makita ang matandang babae, sinasabi sa kanya ng kanyang likas na ugali na ang matandang babae ay hindi isang simpleng tao. Bagamat tsismis lamang na ang matandang babae ay isang hari sa langit, hindi niya inisip na ito ay ganap na walang batayan. Karamihan sa mga tao sa restoran na nagchichismisan tungkol kay Alvin ay narinig lamang ang tungkol sa kanya at hindi talaga siya nakita. Dahil dito, hindi nila alam na ang taong kanilang pinag-uusapan ay tahimik na nakaupo sa isang sulok ng restoran. Sa sandaling ito, biglang tumahimik ang lahat sa loob ng restaurant. Ang nakakabinging katahimikan, natural lang, ang nakakuha ng atensyon ni Alvin. Maya-maya pa, isang nakakaakit at lubos na magalang na boses ang umalingaw-ngaw sa restoran. "Ginang, pasok po kayo." Katulad ng lahat, lumingon si Alvin sa pinanggalingan ng boses at nakita ang isang matangkad at gwapong binata na nakasuot ng brocade robe na naglalakad papasok sa restaurant ng may mahahabang at malalakas na hakbang. "Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master."